So hello, what's up mga lods? Nandito na naman ako. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking pros and cons dito sa aking Rouser NS125 after 2 years na paggamit. So ito yung aking Rouser NS125, si Blitzkey. Marami nang nabago sa kanya mga lodi, o marami na akong inad sa kanya. Tulad na lang nitong full engine cover. Tapos pinalitan ko yung kanyang visor. So nilagyan ko yan ng visor with mast. So kung sa mga nagtatanong kung saan ko nabili to, maraming nagpo-post sa mga FB page, yung mga Rouser FB page dyan, no? Maraming seller na nagpo-post ng mast with visor tsaka yung full engine cover. So yun, isa na rin sa pinalitan ko yung kanyang full system exhaust. So ayan, naglagay ako ng Akrapovic with silencer yan mga lodi. Kasi kung walang silencer baka mahuli kayo dyan. Kaya dapat kung magpapalit kayo, lagi dapat na nakalagay yung silencer nyo. Pinalitan ko rin syempre yung kanyang elbow. Ano na to, stainless na yan, full stainless. Yung stock kasi mga lods, so napakabigat ng stock nya. Tapos yung pinalitan ko rin is yung sprocket, engine sprocket. So bago na yon. So ayun, balik na tayo dun sa topic natin. So yung pros and cons. So ito guys, ano na lang to, review update na lang to. After 2 years kasi, ito yung mga napansin ko. Start muna tayo sa pros. Sa pros siguro, number 1 sa akin syempre yung looks. Grabe, napaka head turner talaga nitong motor na to. Laging napagkakamalang big bike to mga lodi. So maraming bata ang sumisigaw ng mga bomba. Marami rin nagtatanong ilang cc yan. So nagugulat sila, 125cc lang itong motor na to, na mukha daw 200, mukhang 250. So yun. So next naman mga lods, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, o isa sa pros natin, yung kanyang fuel efficient siya. Dahil FI na to mga lods, so napakatipid nito sa gasolina, no? So one time nga na nag-rides kami noon, so mga kasabayan ko is Raider, PCX, NMAX. So lahat sila nakadalawang pagasolina na. So ako hindi pa. So talagang pangmatagalan talaga to, no? Tapos yung tangke niya kasi is 10.5 liters plus meron pa tong 2 liters na extra, no? Ayun, or reserve pala, no? So yun, isa. So next naman mga lods, isa sa pros ko rito sa motor na to is yung kanyang power, no? Kahit mabigat tong motor na to at kahit 125cc lang siya, talagang kayang-kaya niya kayong bigyan ng power, no, sa arangkada, lalo na sa ahon, hindi kayo bibitinin nito. So try nyo rin na palitan yung stock niya, kasi yung stock nito is naka-balance o yung low speed. So try nyo palitan yun, palitan nyo ng medyo high speed. Tapos try nyo rin palitan yung katulad ng ginawa ko, yung elbow. Kung gusto nyo lang, gagaan kasi yung motor nyo noon kasi sobrang bigat ng stock. So kapag gumaan yan, talagang may lalabas nyo yung power na hinahanap nyo mga lods, no? So next naman mga lods, so punta naman tayo sa mga cons. So yung ano yung mga disadvantage niya, o yung ano pa yung mga hindi ko nagustuhan dito, no, sa loob ng 2 years na experience ko dito sa motor na to. So unahin natin dito sa unahan. Ayan. So ito nga pala si Rouser NS125. Kung bibili kayo nito mga lods, ang stock na headlight niya ay bulb. So kung gusto nyo mas malakas, so palitan nyo na lang yun ng LED. So yung sa akin kasi pinalitan ko na. Yung type pala nung headlight nito is H4. So yung brand nung akin mga lods is Novsight. 50 watts yan mga lods. So malakas-lakas yan. Kung tatanungin nyo kung saan ko binili yon, sa Shopee lang meron yan. Nagkakalaga ng mga 700 pesos mga lods. So next naman, isa sa mga cons ko rito sa motor na to is yung kanyang tangke. So mabilis pasukan ng tubig tong tangke niya mga lodi. So parehas na sa dating kapatid niya na si Rouser 135. Yung tangke niya is mabilis pasukan ng tubig. So kapag napasukan kasi ng tubig yan mga lods, so papatay-patay yung makina nyo. Ayan. Kaya mas magandang bilan nyo to ng cover mga lodi, no? May nabibili naman yung sa mga market, sa Shopee or Lazada, yung pag ganun siya pahaba. Or kung gusto nyo mag DIY na lang kayo, katulad nitong sa akin, so DIY lang to.
So hanapin nyo lang yung isa sa mga video ko dyan kung paano ko ginawa to mga lods. Okay, so next naman is yung kanyang compartment. Itong motor na to is walang compartment mga lods. Dito naman sa likod na upuan niya, so meron dito, pwede kayong maglagay ng konting tools, tsaka yung mga ORCR nyo, mga papel. Pero dapat yung mga papel nyo mga lods is ilagay nyo siya sa plastic para hindi mabasa. So next naman mga lodi, isa sa mga cons ko rito sa motor na to is yung tunog ng kanyang makina. So napakaingay yung tunog ng kanyang makina mga lods. So mas malakas pa to kesa dito sa tambucho. Ayan, yun yung isa sa mga napansin ko. Isa sa mga hindi ko rin nagustuhan. No? Feeling ko dito yung sa timing chain mga lodi eh. Kung napanood nyo na yung isang video ko, yung nagpa full PMS ako, pinalitan kasi yung timing chain ko nun. Nakita na maluwag yung yung timing chain niya. So nung pinalitan na yun mga lods, umokay siya. So hindi na siya gaano maingay. So goods na yung takbo. And wala na ring delay. So baka dahil doon yun sa timing chain. So habol ko na rin pala sa cons natin mga lods, itong kanyang mga gulong. Para sa akin kasi sobrang nipis na itong gulong na to sa laki ng motor niya mga lods ay sa laki ng body niya. Ayan, malaki kasi itong motor na to. Tapos lalagyan mo siya ng manipis na gulong. So parang ngayon lang, parang ang pangit lang tignan. Pero yun na nga, kapag manipis kasi yung gulong mo, syempre dagdag speed kasi yun, di ba? Pero sa forma kasi, sana itong harap ginawa niya lang 110. Tapos yung likod kahit ginawa na lang sanang 120, no? Okay sana. Pero anyway, maganda rin naman yung takbo niya kasi nakapagbigay siya ng speed. Gawa nga na kapag mas manipis nga yung gulong mo, syempre makapagbigay siya ng speed. Ayun nga lang, sa bigat niya kasi, kapag dinaan mo siya ng rough road, mahirapan ka mga lods, diba? Yun lang. So next mga lods, yung last natin para sa cons, itong kanyang oil leak issue, no? Naranasan ko na rin tong oil leak issue na yan nung after 2 years ko, no? Diba, kung napanood nyo yung isang video ko nun, after 2 years, di ba? Tapos ayun na nga, dinala ko sa shop, nagpa full PMS ako at ayun, pinapalitan ko lahat ng gasket ko. Ang nangyari kasi noon mga lods is namawis yun dito sa part na to, no? Nagkaroon siya ng leak issue, leak, pero hindi siya talaga yung malakas na malakas na tagas. Talagang parang namamawis lang. Pero ayun na nga, ano pa rin yun, oil leak pa rin yun. Siguro mga lods, dahil na rin siguro yun sa sprocket combination niya. Ang combination niya kasi dito sa kanyang sprocket ay low speed. So kapag low speed kasi mga lods, so mabibrate kasi yun. At alam naman natin kapag mabibrate, so yun niya yung tendency na nagkakaroon ng pag-loose sa mga bolts, no? Lumuluwag yung mga bolts. Yan, lalo dito sa may makina, syempre nandyan yung vibration. Nagkakaroon ng ayun yung pagluwag ng mga bolts nyo yun. At kapag lumuwag na yung mga bolts nyo dyan banda rin sa may makina, magkakaroon talaga ng ng tagas yun. O yung katulad sa akin, di ba, mamamawis. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na lagi nyo i-check yung inyong mga bolts o higpitan nyo siguro after 2 months, mga ganon. So yun lang, dating issue pa rin ni Rouser, oil leak issue. Pero ngayon sa akin, so wala na, hindi ko na na-experience yun. And at least tumagal siya ng 2 years bago lumabas yung issue na yun, no? Okay lang kasi minor problem lang naman yun. Pero yun lang talaga, sana sa mga next na motor na ilalabas ni Kawasaki Bajaj, kasi partnership to ni Kawasaki, si Bajaj. So matitibay naman ang mga parts ni Bajaj. Yun nga lang no, sa paggawa lang siguro, sa pag-assemble, yun lang. So yun lang mga lods, yun lang ang aking pros and cons after 2 years na paggamit ko rito kay Rouser NS125. Ang pangalan pala ng motor ko ay si Blitz. Ayan, so napaka pogi talaga na itong motor na to, no? Ayan, pogi na yung motor, pogi pa yung may-ari. So talagang head turner talaga, di ba mga lods? So yun lang mga lodi, salamat sa panonood at salamat sa suporta. So shoutout nga pala sa aking
supportive na girlfriend. Shout out sa Koi Riders, shout out sa Brentwood, Team Brentwood, sorry. Shout out na rin kay Mac Ride, shout out sa iyo Lodi, salamat sa suporta. So thank you sa panonood mga Lods, bye bye, peace.